langis sa buong mundo. Bagaman ang mga pasilidad ay strikto sa pagsunod sa mga international at modern standards on safety and security, nangyayari pa rin ang mga di maiwasang aksidente ng pagsabog. Hindi ligtas sa mga ganitong uri ng mga aksidente ang Pandacan Oil Depot. Ang Pandacan Oil Depot ay naglalaman ng 313 milyong litro ng iba't ibang uri ng produkto ng langis mula crude oil, gasoline, LPG hanggang jet fuel. Ito ay nakatayo sa 33 hektaryang lupain na pag-aari ng Pilipinas Shell, Chevron, Caltex at Petron. Ang pasilidad ay isa sa pinakamalaking imbaka ng langis sa buong mundo. Sinlaki o maaaring higit na mas malaki ito kumpara sa mga nabanggit na pasilidad na sumabog. Ang international standard ng isang buffer zone ay may lawak na 1.5 hanggang 2 km radius. Ang buffer zone ay isang bakanteng lugar na nakapagitan sa pasilidad at mga residente. Walang maituturing na buffer zone sa pagitan ng mga residente at pasilidad, sapagkat sa mismong tabi ng tangke ng gasolina ay may mga nakatayong kabahayan. Ang PUP na may tinatayang 60,000 populasyon ay humigit kumulang na 100 metro lamang ang layo sa Pandacan Oil Depot. Noong 2007, may 76,134 na pamilya ang nakatira sa Pandacan pa lamang, hindi pa kasama ang mga nakatira sa lugar ng Santa Mesa, Punta, Santa Ana, Sampaloc, Paco, San Juan at ilang lugar na malapit sa Oil Depot. Mahigit sa 15,000 estudyante ang nag-aaral sa 3 paaralang elementarya, high school at vocational sa Pandacan. Ang mga ito ay posibleng direktang biktima kung sakaling magkakaroon ng malawakang aksidente sa Pandacan Oil Depot. Ayon sa mga sinabi ng mga otoridad at eksperto, former Commissioner Magno ng HLURB Environmental Planning Office, we are the only country in the whole world which still has oil depots situated in a densely populated area. The oil depots don't belong to the country's capital, especially where the seat of power resides. Ayon kay Nicolas Pasinos Jr., former WPD Chief Superintendent, there are locations that are more and considered major threats than the bridges. In fact, if you visit the oil complex like the Shell Company, sa kapitbahay pa lang, yung mga nakatayong structure doon, pwedeng silang tirahin eh. Ayon kay Colonel Kadungog, former Presidential Security Group, a terrorist attack in the Pandacan Oil Depot would have a hard time securing the first family. We cannot evacuate by air or by sea. The only way to extricate the first family is by foot, because the streets surrounding the palace will be choked by panic among the motorists, and this scenario puts the first family in our country in a precarious situation. Ayon kay Dr. Aidan Tasker Lynch, Executive Director, Philippine Society of Emergency and Medical Technology, if a disaster occurs in the Pandacan Oil Depot, which hosts the facilities of the 3 big oil companies, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation, and Chevron Corporation, the blast radius of an explosion would be at least 1.5 kilometers, and the resulting fire could reach a radius of 10 kilometers or as far as Quezon City and Pasay City. Sa isinagawang pagsusuri ng Columbia Analytical Services Incorporated, isang laboratorio na nakabase sa Amerika, ukol sa air sample na kinuha sa lugar ng Pandacan, napag-alaman na ang reported value ng benzene na 9.1 micrograms per cubic meter ay higit sa mga sumusunod. Benzene is known to be one of the most carcinogenic substances in the world. Long-term exposure to benzene causes an increased risk for many types of cancer, such as lung, liver, ovarian, breast and stomach cancer. Benzene causes numerous blood-related disorders that often cripple the nervous, respiratory, and immune system. 4 na empleyado na ng PUP ang binawian ng buhay
dahil sa breast cancer. May 2 pa ang kasalukuyang naghihirap sa ganitong uri ng sakit, bukod pa ang mga unrecorded cases at mga survivors. Noong February 2006, nagsagawa ng pagsusuri ang UP College of Medicine ukol sa epekto ng oil depot sa kalusugan ng mga naninirahan sa Pandacan. Napag-alaman nila na ang mga naninirahan habang lumalapit sa oil depot ay lumalaki ang kaso ng pagkakaroon ng neurological disorder. Sa obserbasyon ng mga doktor sa St. Lourdes Hospital, 30 sa 40 bata sa daycare sa Pandacan ay may anemia. Ayon sa pagsasaliksik ni Ms. Francesca Francia, isang Filipino-American na nakabase sa USA, karamihan sa mga residente na malapit sa oil depot ay may mga sakit na asthma, anemia, TB, primary complex, skin diseases gaya ng allergies, ulcers, bronchopneumonia, colds, coughing at iba pang mga karamdaman. Noong 2003, ang PUP ay nagsuspindi ng klase 2 beses sa isang linggo, sanhi ng masamang amoy ng hangin na nanggagaling sa oil depot. Ito ay nagdulot ng pagkahilo at pagsusuka ng mga estudyante. Sa isang public hearing ng Kongreso na naganap noong October 2, 2001, sinuportahan ng Department of Health ang agarang relokasyon ng oil depot dahil sa dulot nitong panganib sa buhay at kalusugan ng mga mamamayan. Dahil sa panganib ng terorismo noong taong 2001, pinagtibay ng lungsod ng Maynila ang Ordinance No. 8027 na maglilipat sa oil depot sa ibang lugar. Ito ay lalo pang pinagtibay ng isa pang ordinansa, ang 8119. Ang mga ordinansang ito ay mahigpit na tinutulan at nilabanan ng 3 malalaking kumpanya ng langis, katulong ang Department of Energy. Subalit ayon sa Korte Suprema, based on the hierarchy of constitutionally protected rights, the right to life enjoys precedence over the right to property. The reason is obvious. Life is irreplaceable, property is not. When the state or LGUs exercise its police power and clashes with few individuals' right to property, the former should prevail. To this end, the oil companies have no choice but to obey the law. Bagaman nagsalita na ang kataas-taasang hukuman hinggil sa isyu ng pananatili ng oil depot sa Pandacan, hindi pa rin naipatupad ang mga nabanggit na ordinansa, sapagkat mismo ang Konseho ng Maynila na rin ang gumawa ng paraan upang maipawalang bisa ito sa pamamagitan ng pagpapasa ng panibagong ordinansa, ang Manila City Ordinance No. 8187. Ang Ordinance No. 8187 ay nagbibigay pahintulot sa pagpapatayo ng mga highly dangerous, toxic producing industry sa Kalakhang, Maynila. Ito rin ang nagsilbing dextrose upang palawigin ang buhay ng pananatili ng oil depot sa Pandacan. Hindi natin inaasahan na kung sino pa ang dapat magtatanggol sa ating buhay at ari-arian ay sila pang naglagay sa atin sa panganib ng sakit, kapahamakan at kamatayan. Ang panganib ay realidad. Anumang pag-iingat ang gawin, ito'y maaaring dumating ng walang pasabi at di natin inaasahan. Sino ba sa atin ang mag-aakala na sa isang iglap ay guguho ang World Trade Center? Ano man ang ating paniniwala, kulay at katayuan sa buhay, tayo ay may tungkulin na pangalagaan at ipaglaban ang buhay ng bawat isa.